Wala pa po tayo natatanggap na anumang communication patungkol sa red notice. So wala pa At tayo. nakausap din po natin si ASEC Nico from the DOJ, at as of now, tinitignan din po nila ang kanilang mga records. As of now, wala pa po natatanggap na anumang communication patungkol dyan. May problema yun. Kasi ang Hong Kong, so parang sinasabi ni Attorney Claire na kung nasaan si Digong ngayon, pwede naman doon i-serve yung warrant. Ay, nasa Hong Kong siya. So, ang tanong, isa-serve kaya ng Hong Kong? China yan eh. So, hindi ko alam kung kasama sila sa Interpol. So, ang ibig sabihin ni Secretary J. Ruiz is nabalitaan niya. Pero hindi ibig sabihin na nakausap na nila ang ICC or nakausap na nila ang Solgen or whoever is the na merong warrant of arrest. Yun pala yun. Okay, at least mas malinaw. Ito yata yung maraming kinuha ito at pinanghawakan na meron na nga warrant of arrest. Tapos, itong sino ba to? Si Mark Lopez yata yung nakitaan ko ng pinagtabi yung picture nila, tsaka si, what's his name? Dating DOJ Secretary ngayon, OSG, si Maynard Guevara. Si Solgen Maynard Guevara. Kasi, etong si J. Ruiz, ito nga yung sinabi niya, na meron siya narinig, na meron nga itong warrant of arrest na ilalabas. Si Guevara naman, ang sinabi niya, wala pa siya raw nakukuhang impormasyon na may ilalabas na warrant of arrest. So, parang yung mga DDS ngayon, sinasabi, nagpe-fake newsan yung yung mga members ng gobyerno. Kasi magkaiba sila ng statement pagdating sa warrant of arrest. Nilinaw yan kanina. Pero panoorin natin yung komento dito ni Yusek Claire ng PCO. Kasi naglabas na sila ng statement at nag-comment na sila tungkol dyan sa warrant of arrest. So, panoorin natin. Magandang umaga po, Yusek. Ma'am, merong lumabas na news article saying na nag-issue na raw ng red notice ang Interpol in connection dun sa ICC arrest warrant kay PRRD. Meron po ba tayong natanggap na confirmation or detalye tungkol po doon? Wala pa po tayo natatanggap na anumang communication patungkol sa red notice. So wala pa At tayo. nakausap din po natin si ASEC Nico from the DOJ, at as of now, tinitignan din po nila ang kanilang mga records. As of now, wala pa po natatanggap na anumang communication patungkol dyan. But any new guidance po from President Marcos or ES Bersamin about the case of PRRD in ICC? Okay, may lumabas na mga balita na mayroon nang na-issue na warrant of arrest. Pero as of now, sabi nga natin, hindi po namin ma-confirm agad-agad kung wala pa po kaming physical copy ng warrant of arrest. Ang sabi po kasi ng DOJ, since hindi po tayo miyembro ngayon ng ICC, may mga options po kasi ang ICC kung paano nila ito ipapaserve. Kung nagkataon po kasi na tayo miyembro, pwede po itong ipadaan sa opisina po ng Pangulo o kaya po sa DOJ o kaya sa DFA. Pero maaari pa rin po tayong ituring ng ICC bilang miyembro at maaaring gawin po yung binanggit ko po mga procedure. Pero nasa kanila po ito kung ito po ay ipapadaan nila mismo doon sa bansa kung nasaan yung taong kanilang kung gustong iserve ng warrant of arrest. May problema yun. Kasi ang Hong Kong, so parang sinasabi ni Attorney Claire na kung nasaan si Digong ngayon, pwede naman doon iserve yung warrant. Ay, nasa Hong Kong siya. So, ang tanong, isa-serve kaya ng Hong Kong? China yan eh. So, hindi ko alam kung kasama sila sa Interpol. Pero sige, tuloy natin. Yusek, there's no change when it comes to the policy of the government na hindi pa rin tayo makikipag-cooperate sa ICC unless it's requested by Interpol. Yes, Interpol po tayo makikipag-ugnayan kung hihingin po ng Interpol ang tulong ng gobyerno po, ng pamahalaan. Ma'am, additional point lang. May I have your reaction on the statement of former President Duterte? Sabi niya kasi, what was my sin? I did everything in my time so Filipinos can have a little peace and tranquility. And, well, probably he was joking. He also asked OFWs from Hong Kong na mag-contribute daw ng something para itayo na lang siya ng monumento. Siguro po ang pagdedeklara ng isang tao na hero, dapat hindi po siya ang nagsasabi nun. Taong bayan ang nagsasabi kung siya ay naging hero at paggawan siya ng monumento. At saka may National Historical Commission. Kasi kailangan mo kailangan mo i-enact yan kailangan mo gawing batas. Hindi mo pwedeng i-declare sarili mo na bayani. So, hindi basta-basta yun. Paggawa ng monumento.
Baliw. Baliw talaga si Digong, guys. Di ba kanina nakita niya? Hindi, kung nakita niya pala yung video. Buti ka siya malaglag, ah. Pagpasok niya, nagbow siya. Pag-ahon niya, tutumba. Tutumba ang matanda. Kita niyo ba yun? O, yan, epekto yan ng long-term use ng fentanyl, guys. Oo. Addict kasi. Addict sa fentanyl. Imagine, nagbow lang siya. Pagbow niya, pagbangon na ganun, pagtayo, diretso. Tutumba ang matanda. Tutumba ang matanda. Nasalo lang siya sa likod. Tapos gagawan yung monumento. Addict sa fentanyl. Yusek, balikan ko po yung ICC. When PCO Secretary Jay Ruiz issued a statement Sunday, he said, we heard about the supposed arrest warrant against the former president. Can we know exactly what was the basis of Secretary Ruiz, yung basis ng kanyang information for that? Okay, papansinin niyo po, nagbigay po siya ng statement Sunday. Lumabas na po yung article sa Rappler Saturday night, 10:20 p.m. So, hindi lang naman po ako, hindi lang din po kayo, hindi lang po si Secretary Jay ang nakarinig. Pati po ang Pangulo, ang dating Pangulong Duterte ang nagsabi mismo na siya'y nakadinig. So, hindi naman po pwedeng i-deny Secretary Jay na wala siyang nadinig patungkol sa issuance ng warrant of arrest. So, in general po rin, again, yung sinabi niya, dahil marami sa atin ang nakabasa ng article. So, ang ibig sabihin ni Secretary Jay Ruiz is nabalitaan niya. Pero hindi ibig sabihin na nakausap na nila ang ICC or nakausap na nila ang Solgen or whoever is the na merong warrant of arrest. Yun pala yun. Okay, at least mas malinaw. Tuloy natin. Follow up. Sorry. So we also don't know where Harry Roque is. He admitted that he evaded Congress and the BI said that he left the country illegally. Does the president have a directive on this? Actually, according to the BI, they has this intelligence information on the location of Harry Roque. But as of the moment, I will not divulge on that. It may be too confidential for me to divulge any operation on that. Yusek, talking about eventualities in relation to the Hong Kong question, no? So you mentioned hindi naman natin na-assume na he will evade the law, the former president. So what happens if in case yung red notice na-issue habang nasa Hong Kong siya? Ano po ang mangyayari doon? Paano ang gagawin ng gobyerno doon? Since nasa Hong Kong po siya, kung doon ma-serve yung red notice, ang makikipag-ugnayan po sa Interpol ay ang gobyerno po ng Hong Kong. Pagkakataon lang po yata, ang Hong Kong ay hindi miyembro ng Interpol. So, let's just cross the bridge when we get there. Hindi po natin masasabi dahil nasa ibang bansa po siya. Wait lang ha. Tignan natin kung di talaga member ng Hong Kong Interpol. Oo nga, hindi nga member ng Interpol ang Hong Kong. Si China ang member ng Interpol. May nag-viral na comment ni Baste. Ito yung comment niya. When PRRD calls and it is a bluff, Bongbong Marcos is done, sabi niya. Sabi ni Baste. Uploaded 10:01 p.m. Sino yung tatawagan ni Digong? Sino tawagan niya? Tawagan niya si Interpol? At bluff lang yung warrant of arrest? Katapusan na raw ni Bongbong Marcos kapag bluff lang daw yung warrant of arrest. I'm pretty sure kapag naglabas na ng warrant of arrest, pag nandyan na yung actual warrant, magkakagulo. Sure ako dyan magkakagulo. Pero hindi siguro level ng gulo na it would necessitate a martial law. Hindi ito yung tipo ng gulo na ang ending mo ay magkaka-martial law. Ang kutob ko dito, magkakagulo, yung level lang na parang kay Kibuloy. Ganong level lang. Para kay Kibuloy lang. Kung sakaling pumunta ng Davao para mag-serve ng warrant of arrest, I don't think it will be the same. I don't think it will be that bad. Parang level lang nung kay Kibuloy. Kasi mga kutsero, hindi naman ganun kalaki din yung support na meron ng mga Duterte. May mga ilan-ilan na follower, pero may mga ilan-ilan sila na budol galing from different religious institutions. But by and large, hindi ganun kalaki ang suporta na meron ang Duterte. Yung mga rally nga lang nila, hindi nila ma-take off . Yung mga rally nila, wala nangyayari. How much more kapag ganun?